Hi everyone! Kumusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel guys. Marami sa atin ang nagtatanong kung paano nga ba mag-import ng mga motor vehicles or yung mga electric bikes from China. Medyo mura yung mga electric bikes compared siguro dito sa mga nasa market natin in the Philippines. Pero tingnan natin kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating i-prepare para mas makita natin kung mura nga ba talaga o kung sakit sa ulo ang pag-import ng motor vehicles, lalo na yung mga electric bikes dito sa atin. So I hope kung interested kayo dito sa ganitong klaseng topic, watch along. Sana maging supporter kayo ng channel. Yan. So let's see kung ano nga ba yung mga requirements na kailangan nating i-prepare para wala tayong problema na iisipin kapag gusto natin mag-import ng mga motor vehicles o yung mga electric bikes dito sa atin. Guys, sa totoo lang, hindi ko pa talaga nasusubukang mag-import ng mga motor vehicles o ng mga electric bikes dito sa atin coming from Alibaba. Alam ko kasi isa siyang matinik na proseso na kailangan natin gawin. And I've actually checked this with my friends from customs at kung ano nga ba yung mga kailangan nating i-prepare ng mga documents. So unang-una, kailangan nating magkaroon ng broker, So kailangan natin magkaroon ng customs broker. Ito yung magpe-prepare ng lahat ng documents na kailangan natin, magbibigay ng mga requirements ng lahat ng kailangan natin para sa ating motor vehicle or para sa ating electric bike. So bill of lading na tinatawag nila, yung commercial invoice, packing list, certificate of origin, import permit. This is coming from BOC or Bureau of Customs, and of course with DTI. Depende yan sa motor vehicle or electric bike na kukunin ninyo. Depende kung ano nga ba yung power capacity, mga ganong variations. Isa pa dyan yung kailangan nila yung Bureau of Import Services clearance. Isa to sa mga important na documents kasi yung kinukuha natin is clearly and should be brand new units. And of course, yung proof of payment. So, bakit nila kailangan yung proof of payment? Kasi yes, it might be cheaper coming from Alibaba, but kailangan nila makita kung magkano nga ba yung actual na binayaran ninyo. So, it might be of a different value kapag nandito na sa market sa Pilipinas. Karamihan sa mga nabanggit kong documents, ibinibigay naman yan ng supplier natin coming from Alibaba. So lahat ng mga suppliers na yan, familiar na rin kung ano yung mga requirements para magpadala dito yung ating motor vehicle o yung bibilin nating electric bike. So depende na yan sa makakausap ninyong supplier. Kailangan ninyong makuha rin yung documents na yan and ma-verify ninyo sa inyong customs broker na makakausap. Marami mga customs broker na baka iba-iba rin yung i-require nila. Yun din yung sabi ng kaibigan ko, So, kailangan lang you do your due diligence, alamin ninyo kung ano nga ba yung common denominator sa mga documents na yan na nire-require din talaga ni Bureau of Customs. You can also check that sa kanilang website, boc.gov.ph. Guys, importante na malaman ninyo, yung customs broker na kakausapin ninyo ay legit. Sila dapat yung talagang marunong at hindi lang yung nakita ninyo sa Facebook. Mahirap na ang ma-scam. Karamihan sa atin na bumibili from Alibaba or kung interested kayong bumili sa Alibaba, talaga namang meron kayong capacity to pay yung mga ganyang klaseng fees. So, dapat kailangan rin natin protektahan yung sarili natin against scamming. Guys, meron tayong taxes na kailangan bayaran. Hindi tayo makakatakas sa mga taxes na yan kahit na anong sabihin ninyo, kahit na paano ninyo siya paikutin. Ang magiging issue nyo lang dyan, kung hindi kayo nagbayad ng taxes, hindi nyo rin siya ma-register sa LTO. So regardless kung meron kayong na-import na item, hindi nyo rin siya pwede magamit kasi it's not registered with LTO. Isa sa mga kailangan ninyong hintayin guys ay yung release
coming from Bureau of Customs. Nabanggit ko kanina na magre-register tayo sa LTO. So, hindi tayo makakapag-register sa LTO ng ating motor vehicles kapag wala tayong customs clearance. Dapat magbayad tayo ng ating tamang tax and makuha natin yung document na i-release ng customs, and that will actually be used para sa registration natin for LTO. Make sure lamang guys na you also check yung website ng LTO kung ano yung roadworthiness ng vehicle na yan. Kasi may maraming mga types of vehicles, no, na hindi rin po pwede na basta-basta lamang ma-register with LTO. Kung tutusin, yung mga sellers sa Alibaba may not be able to handle the Philippine documentation. So kahit na sinabi nila na meron silang experience na magpadala ng mga items sila to the Philippines, they don't have to handle the registration kasi guys, they're coming from China. So dahil yun ay isang limitation, no, ng kanilang company, then tayo talaga yung magbe-bear nung challenges on registering yung binili na nating item coming from Alibaba. Yung registration can take several weeks, even to months. So, yes, nandito na yung inyong item, pero it may be held, no, sa customs pa lamang kasi wala kayong requirements na maibigay sa customs for clearance. So, isa dyan yung mga requirements na kailangan nating matrabaho before kayo magpadala ng items dito sa atin sa Pilipinas. Kung gusto niyo magkaroon ng more information about this, I would highly recommend na makipag-usap kayo sa isang licensed customs broker kasi sila yung mas expert sa mga ganitong bagay. This is more of my own understanding based off dun sa nasabi ng kaibigan ko and also dun sa website na resources available for everyone, particularly customs website and of course LTO website as well. It pays to know more na alamin natin kung ano yung kailangan natin gawin bago tayo bumili ng mga items na i-import natin dito sa atin sa Pilipinas. Lastly, I would say na mas maganda na prepared rin tayo for any other fees na available. I hope nakatulong tong video na to. Nagkaroon kayo ng idea kung talaga bang magandang kumuha ng mga motor vehicles o yung mga electric bikes coming from Alibaba. It would always be best na we know more and we research, mag-prepare din talaga tayo. I hope nakatulong tong video na to dahil marami rin nagtatanong. Pero yun lang yung as far as I was able to research on this matter. I hope nakatulong. Maraming po salamat and I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye!